Galatians chapter 3. Praise God. Sino na po rito yung may mga pangarap na akala'y gumuguna at wala ng pag-asa? Kasi meron kayo, maging alas kayo. Na parang gumuhuna yung ating pangarap. Lalong-lalo na kapag nagkakaedad na tayo, iniisip natin, napag-iwan na ako ng panahon na. Ano kaya nangyari? Gumuhuna yata yung pangarap ko. Amen? Hello? Amen? Alam po ninyo, meron po isang namang mayor ng Hawaii. Ang apelido niya ay si McLean. Dati po siya nagtitinda ng newspaper. Amen? Umalit siya. Siya galing ng orphanage. Hindi niya alam kung sino magulang niya. Sa orphanage siya na-raised. Pero while inside the orphanage, lagi niyang sinasabi, someday I will be a mayor of this town. Balik pa rin siya. Marami kong nakakarinig sa kanya. Tinatawanan lamang siya. Oh, ito na si Mayor. Ito na si Mayor. Nag-aral po siya. Na-reach niya yung high school. College na siya. Wala siya pera. Amen? Pero sabi niya, I will be a mayor of this town. And I will be a mayor of this town. Nakilala niya ang Panginoon na born again siya. Nakilala niya, nalaman niya itong teaching na ito, yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Hello? Meron pong araw ng paglaya natin sa kahirapan. Salamat po sa kahingan ninyong amen. Kung ano man ang dinanasan natin hirap, yung panahon na yun, hallelujah, hinayaan ng Diyos yung panahon na yun until the day na makilala natin siya, at doon sa makilala natin siya, pinalayan niya tayo, at lahat nung araw na yon, meron po tinatawag na compensation. In short, mayroon kang bayad doon sa araw na yon. Amen po ba? Hello? Alam po rin natin Diyos na buhay. At kapag malaya ka na, hindi na po mapayag ang Panginoon. Listen, church, God is a God of love. God is a God of mercy. Amen? Pero may nababasa kayo minsan sa Bible na sinasabi, God kills. Di ba? Salamat po, biglang bumaba yung momentum ninyo ha. May nababasa kayo minsan sa Bible na ang Diyos ay pumapatay. Hello? At may mga nag-aakusa na ang Diyos ay minsan ay nagbibigay ng hindi maganda sa buhay ng isang tao. So umaga pag ito, makikita natin anong klaseng Diyos ito. Amen po ba? Now, pag lumaya na po tayo, all the compensation that we have when we are not aware, ito po ay ibibigay sa atin ng Panginoon at hindi na niya papayagan na tayo'y maalipin pa muli kasi pinalaya na niya tayo. Amen. Amen. Praise God. Go to Galatians chapter 3. The title of our message this morning is Redeemed from Poverty. Sabi mo sa katabi mo, you were redeemed from poverty. Galatians chapter 3 verses 14 and 15. Hallelujah. Kung naroon na po kayo, magsabi lamang ngayon ng Amen. Galatians 3:14 and 15, that the blessings of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Ang blessing ni Abraham ay makakarating o pupunta sa mga hintil. Sino yung hintil? Non-Jewish. Tayo po yun. Ewan po ba? Through Him, sa pamamagitan ni Jesucristo. Nakalagay dyan sa verse 14, through Jesus Christ. Hindi sinabi sa kanya, ang pagpapala na ipinangako ng Panginoon kay Abraham ay pupunta sa iyo sa sarili mong pagsisikaw. Wala pa nakalagay dyan. Hello? Wala rin nakalagay dyan na ang pagpapala na pinangako ng Diyos kay Abraham ay darating sa iyo dahil sa iyo mabuti. Wala rin nakalagay. Na ang
naalala ko ha, yung bisikleta, binigay ko sa'yo doon yun. Ngayon, ang sama mo pala, ibalik mo! Eh, naputput na yung gulong. Siyempre, ginamit niya eh. Palitan mo ng bago yan! Binigay ko sa'yo, maayos. Nagbago tao ay. Amen? Pag nag-away, ito sisig mo. Ewan mo ba? Nagsusulian. Pero nung isunod nyo yung sisig na yun, you made a vow. This is a token of my love for you. Token. Ewan mo ba? Tapos konting away lang, buho pa rin. At isusole. Amen po ba? Amen. Ang Diyos po, hindi nang babawi. Amen. Mga dalaga, karamihan ng mga nagliligaw sa inyo ngayon ng mga kalalakihan sa edad yung batang yan, puro baloni yan. Sa bata pa kayo. Pag nag-edad na kayo ng 25 pataas, doon na yung totoong manliligaw sa inyo. Sa ngayon, wala pa. Puro baloni yan. Maniwala kayo sa akin. Amen po ba? Why? Because God will give you the perfect timing at His perfect time. Ang magulang hindi po magbibigay ng isang bagay sa isang anak na wala sa timing. Hindi ka rin regaluhan ng magulang mo ng laptop kung hindi mo pa alam yung tama't mali. Nakuha niyo ba yun? Hindi ka regaluhan ng magulang mo ng make-up kung hindi ka padalagita. Ireregalo niya at perfect time. The same as God, the partner that God will give on us. Ay kailangan ito yung nasa perfect time. Hindi ka niya bibigyan ng boyfriend mo at the age of 15 or 18 or 19 or 20. That's baloney. Tama. Amen po ba? Hello? Mag-aaral kayo na mag-aaral. Yun ang unahin niyo. Now, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Holy Spirit through faith. Now, when God made the covenant with Abraham, si Abraham po ay isang tao. And God is God. Amen po ba? Amen. Ito po ang kagandaan sa Diyos. Pag gumawa siya ng pakikipagtipan, ang Diyos po, gaano man kalaki ang kapalpakan ng isang tao, pag ang Diyos ay nakipagtipan, hindi na niya babaguhin ang kanyang pinangako. Amen. Kaya mo natin ang Diyos sa buhay. Si Abraham po, sabi sa kanya, Abraham, nag-usap sila ng Panginoon, I will bless thee. Nagpapalayo kita. Amen po ba? Amen? Basahin natin yung promise niya kay Abraham. Punta tayo sa Genesis chapter 12. Para makita po natin yung promise niya kay Abraham. Genesis chapter 12. Verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house into a land that I will show thee. Umalis ka, humayo ka, iwanan mo ang iyong bayan. Amen? Iwanan mo ang iyong mga mag-anak. Iwanan mo ang iyong ama. At ikaw ay dadaling ko sa lupain na aking ipapakita sa iyo. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Sabi ng Panginoon, sa lupain ipapakita ko sa iyo. Iwanan mo ang iyong mga kamag-anak. Sometimes, kailangan po natin iwanan yung mga tao hindi natin kaparehas ng pananampalataya. Why? Yung mga hindi po natin kaparehas ng pananampalataya, ito yung magbibigay sa atin ng negative. Born again ka ba? O hindi mo yung pagiging katoliko mo?
At yung ibang pamilya po, akala nila nagpalit kayo ng relihiyon. Ang pagiging born again po, hindi magpapalit ng relihiyon. Ang pagiging born again ay nalaman mo lang ang katotohanan. Alam mo ba, sabihin mo sa mga kamag-anak ko, hindi ako nagpalit ng relihiyon. Ano? Ano ginagawa ko doon? Ba't palundag-lundag ka lang magpuri sa Diyos? Kaya ako palundag-lundag kasi yung Diyos na pinaghiling ko lang ko ay buhay, Diyos na wala, nagpapagaling, nagpapalaya, nagliligtas, nagpapayaman, buhay! Isa lang! Kaya ako tumatanong, bakit ang iingay ninyo? May buhay nga eh! Hello? Hindi natin alam ang katotohanan. Kaya sabi, get out of your country. Get out of your religion. Hello? Hello? Tignan mo, bakit religion na pinag-usapan? Sabi mo sa katabi mo, get out of your religion. Kahit kung born again ngayon, hindi mo naliligtas kung born again ngayon. Ang salvation ko ay personal. Inulit ko, personal. Sino kakilala ni Pinoy? Kilala natin si Pinoy? Tapos may mga kulay na Pilipino, kilala niyo ba sa Pinoy? Pati yung mga Pilipino, tapos naman, kilala natin si Pinoy. May tanong ako, kilala kaya kayo ni Pinoy? Baka pagpunta mo sa Malacanang, kakausapin ko yung aking presidente. Baka sabihin sa'yo ng PSG. Diyan ka lang. Sir, may naghahanap po sa inyo. Anong pangalan? Juan de la Cruz daw po, taga-Amolong San. Wala akong kakilalang Juan de la Cruz. Hello? Something with God. Everybody claimed that they knew God. The thing is, do you really knew God? Amen. Kilala ba talaga natin ang Diyos? Kung tayo may mga bata, kapag nag-evangelize kami, kilala mo ba ninyo si Jesus? Ay, oo. Si Jesus yung napako sa krus, nagugas sa ating kasalanan, binayaran niya ating kasalanan, namatay siya para sa ating tama. Pag namatay po kayo, alam po ba ninyo kung saan kayo pupunta? Ay, hindi ko alam, hindi mo lang ang Diyos. Doon pa lang si statement niya kayo, wala siyang pakipagrelasyon sa tao niyo. Kasi kung may relasyon ka sa Panginoon, alam mo kung saan ka pupunta. Kasi wala, kung kilala natin ang Panginoon, di isa sa atin walang matuwid. Nagkakaroon lang tayo ng katwiran dahil kay Jesus. Na alam ko naman ang katotohanan ng katwiran mo si Jesus, makakapasok ka sa langit, hindi dahil sa iyo. Ang titignan ng Diyos Ama, pag ikinamatay at pumasok ka sa kaharian ng langit, hindi ikaw, kundi si Jesus na nasa iyo. Amen. Hello? Amen. Kasi kung titignan ng Diyos yung mga ginawa mo, wala. Lahat tayo paplakta. Kasi ni isa sa atin, walang matuwid. Amen. What's this? So Genesis chapter 12. Ito po yung pangako niya kay Abraham. Are you there? I will make thee a great nation. I will bless thee. Make thee great, and thou shalt be a blessing. Take note verse 2. Who will make us great? Who will make us great? God. Amen po ba? Who will bless us? God. God. Who will make our name great? God. God. Amen po ba? Who shall bless us? God. Kita nyo na? Ang Diyos lahat. Di ba? Sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, I will bless thee. I will make thee a great nation. I will bless you. Ibig sabihin, hindi mo kaya i-bless sa sarili mo. Hindi po ba? Ang hina ng imin ninyo. Verse 3. Sabi ng Panginoon, I will bless them that bless me. Kaya pag kayo pinagpala, yung nagpala sa inyo, ipagpapalain ni Lord. I will curse those who will curse them. Kapag hindi sumumpa, yung sumumpa sa iyo, susumpayin din ni Lord. Oops, tika muna. Akala ko ba ang Diyos ay Diyos ng kabutihan? Diyos ng pagmamahal. Pero sinabi niya sa kanyang salita, yung sumumpa sa iyo ay susumpayin ko. Kita niyo yan? Amen? Mamaya po, maintindihan niyo ba?
bakit gano'n. And all the families of the earth will be blessed. Now, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, get out of thy country, iwanan mo ang kamag-anak mo, and I will bring you to the land I'll show thee. Amen po ba? Tingnan niyo sa verse 13. Chapter 13 pala. If you go to chapter 13, and Abraham went out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot. Di ba sabi ng Panginoon, iwanan mo yung kamag-anak mo? Amen. Sinabi niya si Lot. Pero may covenant na sila. Amen? Nung isabi niya si Lot, at look at verse 2. And Abraham was very rich in cattle, in silver and gold. Si Abraham, nagsimula sa wala. Pero sa verse 2, pinagyaman siya ng Panginoon. Amen? Bago nangyari yung 13, ito po nangyari. Sabi ng Panginoon kay Abraham, get out of your country and I will show you a land. Umalis si Abraham, naglakad sila sa journey. Pagkatapos dumating na po sila sa lupang pangako. Makinig po kayo, inililag ko po yung foundation. Dumating na po sila sa lupang pangako. Amen. Para makita natin, dumating na sila sa lupang pangako, tingnan niyo yung Genesis 12, verse 7. Genesis 12, verse 7. And the Lord appeared unto Abraham and said, and to thy seed I will give this land. Nakita niyo? This land. This land. Ibibigay ko itong lupain ito. So yun yung pangako ng Diyos. Ayan po ba? Hello? Eh bakit si Abraham nagpunta pa ng Egypt? Kasi po, doon sa lupang ipinangako ng Diyos, ang nakita ni Abraham ay ang taggutom. Tingnan niyo sa verse 10. And there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there. Nakarating na siya sa lupang ipinangako ng Diyos, at yung lupang ipinangako ng Diyos ay may famine. Kapatid, pag naging Kristiyano ka na, sabi ng Panginoon, magpapalain kita, di ba? Amen? Nandun ka sa bahay mo, at sa lugar mo, ang nakikita mo yung kawalan. Bakit kailangan makita mo yung kawalan? Napakahalaga po na ang tao makita niya yung kawalan para po makita ninyo kung paano kayo pinagpala ng Diyos. Kasi minsan hanggang meron tayong nakikita, sinasabi natin, itong pagpapala nito ay nasa akin na bago ko nakilala ang Diyos. Hello? O kaya yung pamilya ko, pinamana ito ng tatay ko, ng nanay ko, ipinamana ito, o kaya nakuha ko sa mas maganda po, kung ikaw ay dadalhin ng Panginoon sa lupain, ipinangako niya pagpapalain ka niya, na wala kang nakikita pagpapala in the first place, para makita kung paano mo tanggapin yung kanyang salita, kung paano ka maniwala. Dahil sa kawalan, famine, si Abraham, yung covenant niya sa Panginoon, na sinabi ng Panginoon, I will bless thee in the land that I will show thee. At dumating na sila sa lupain, sinabi, ito na yung lupain pinagakot sa iyo. Dahil sa kawalan, si Abraham natina, nakatag yung kanyang paniniwala sa pangako ng Diyos. Kapatid, minsan, yung pangako ng Diyos naaangkat sa buhay natin dahil sa mga problema at kaganapan sa ating buhay. But let me tell you something. Ang Diyos pag nangako, totoo. Kaya tingnan mo, nagpunta sila sa Egypt. Nung magpunta tuloy sila sa Egypt, sabi ni Abraham, kasama si Sarai, Sarai! Sabihin mo, kapatid kita. Kasi po magandang babae si Sarai. Alam niyo ba kung ilang taon na si Sarah? Nung magpunta sila ng Egypt? Kung si Abraham ay 75, and according to scripture, nung mga anak si Sarai, 90, si Abraham, 99. So 9 years lang ang tanda
edad niyo 66, umuusok pa. Hello? Takot sa Abraham eh. Yung katabi mo ng taon niya. Di ba minsan yung kapag yung asawa mo na-reach ni 50, bahala ka sa buhay mo. Kung hold the pick ka pa, your money or your wife, take my wife, not my money! Pero dito, 66. Natakot pa siya. Ang ganda ni Sarai. And according to Scripture, babasahin niyo, Genesis 12, nagustuhan ni Pharaoh si Sarai. Nagustuhan niya. Kaya sinabi niyang, sino yung babae niyan? Tinawag si Abraham. Sino yung babae niyan? Ang sabi ni Abraham, kapatid ko. Natakot siya kasi, sabi niya, kapag sinabi ko masawa ko, di ko pa ako dito. Ngayon po ba? Nakita niyo yung ginawa ni Abraham? Ay gusto kong ipalabas sa umaga ito sa inyo na dapat yung malaman. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Na sinabi ni Abraham, magpapalain kita. Pag na-release na po ng Panginoon ang blessing niya, hindi na niya nare-reverse. Noong si Abraham ay nakita niya yung lupang pangako ay kawalan, naabag yung kanyang paniniwala at pananampalataya, lumipat siya ng Egypt. Error number 1, wala siyang tiwala sa Diyos. Number 2, nung pumasok siya ng Egypt, nagpanggap siya na si Sarai ay kanyang kapatid. In fact, ay asawa niya. Number 2 error. Pero ang ginawa ng Panginoon, nung kunin ni Pharaoh si Sarai para iuwi na siya sa palasyo, ang Panginoon ay kumilos kay Pharaoh. Hello? At yung Holy Spirit ang nag-hold sa kanya para si Sarai ay ingatan. Kaya nung kinabukasan, pinatawag niya si Abraham. Sabi niya, Abraham, ano tong ginawa mo sa akin? Nagsinungaling ka. Ang babae niyan ay hindi mo kapatid. Yan ay asawa mo. Kaya ngayon, ibinabalik ko sa iyo. Glory to God, hallelujah. Iningatan ng Diyos si Sarai. Bakit? Because God is faithful to His covenant. Even though sometimes we are unfaithful, God is still faithful. Kahit nawawala yung faithfulness natin, ang Diyos faithful pa rin sa kanyang pangako. Ngayon po ba? At ito, ang sabi niya kay Pharaoh, release that woman or I will bring flake to the whole land of Egypt. Ang Diyos ay Diyos na pag-ibig. Pero pag nasa Diyos na tayo, doon po nag-i-extend yung Isaiah 61. Alam niyo ba Isaiah 61, verse 1 and 2? The Spirit of the Lord is now upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor. Amen po ba? At doon sa verse 2 ng Isaiah 61, isasamaris ko sa inyo yung verse 2. Ang sasabihin ng Panginoon, come on, let's read it. Isaiah 61 verse 2. Open your Bible. Praise God. Are you there? Let's start in verse 1. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek or unto the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, and to proclaim liberty to the captives, and the opening of prison to them that are bound. Woo, glory! Amen. Watch verse 2. To proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Ibig sabihin, ang Diyos, ang siyang gaganti, ang Diyos ay siyang huhusga sa mga tao na nasa bondage, sa mga anak ng Diyos na nasa bondage. Once na na-born again tayo,
ba ninyo nung lumabas si Abraham? Nung lumabas sila sa Egypt, pinagpala sila ni Pharaoh. What's this? Balik tayo. During Joseph, sino tama sa ng Bible? Si Joseph po ang naging Prime Minister ng Egypt. Nagkaroon na matinding tagutong sa Israel, si Jacob, kasi yung tatay ni Joseph, at lahat na nasasakupan niya, inalipat ng Egypt. Hello, ikwento ko sa'yo para naintindihan nyo. Dumating ang time na namatay si Joseph. Prime Minister siya, si Pharaoh, tapos siya susunod. Nung namatay na si Joseph, yung pumalit na Pharaoh, hindi na po kilala si Joseph. Kaya ginawa nitong pumalit na Pharaoh, itong mga Israelites sabi, ang bilis dumami. Ang gawin natin ay, pahirapan natin sila. Gawin natin silang alipin. Hello? Kasi baka pag dumami sila ng dumami, darating ang panahon na tayo'y papatayin nila kasi ang bilis dumami ng Hebrew. Ngayon po ba? Para pong mga Pilipino, ang bilis dumami, anak ng anak. Ngayon po ba? Hello? Isisi mo ng anak mo, 4 po. Buntis na. 4 yung dala, buntis ulit. Ang bilis. Ano po ba yung may mga lugar dito sa Pilipinas, matilitan lang ng lalaki, buntis ang babae? Hello? Ang bilis ng mga Hebrew. So sabi nila, takot sila. Kaya sila kalipin. Because the Israelites complained too much. Listen, church. Dahil matitigas ang ulo nila. Sabi ng Panginoon, I will let them in bondage for 400 years until the deliverer will come. God is talking about Moses. 400 years. Pero ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will recompense. Mayroon pong appointed time ang Panginoon. Listen, church, na. Ang appointed time ni Lord, it doesn't belongs to you or me. It belongs to Him. Pero may senyales. When the deliverer comes. Kaya po nung lumabas sila ng Egypt, they were in bondage for 400 years. Ang sabi ng Panginoon kay Pharaoh sa pamamagitan ni Moses, let my people go. Ayaw ni Pharaoh. Nagkaroon na ng siyam na plagues. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, Pharaoh will not believe you. Pero pag dumating ka niya doon sa may ultimate na plague, ang sabi ng Panginoon, Moses, tell Pharaoh that if he will not let you go, all the firstborn will die. At ang pangalan ng lalaki, mamatay. So nagpunta si Moses kay Pharaoh, Pharaoh, let my people go. Sabi pa rin ni Pharaoh, no. Kaya yung gabing yun, lahat ng panganay na lalaki sa land of Egypt namatay. Pwera lamang yung mga Hebrew. Why? Because God told them, if I see the blood, church, take note, if I see the blood, Exodus chapter 12, I will not let the destroyer come near you or the plague to come into your house. And nothing will harm you, says the Lord. Amen po ba? Kaya nga po, nung makita ng destroyer yung banal na dugo, o yung dugo, hindi pa banal na dugo yan, yung dugo ng handog, ang destroyer hindi pumapasok sa bahay ng mga Hebrew. Amen. Hello? Kapatid, listen, the deliverer came. At ang sabi ni Pharaoh, okay Moses, get out of Egypt.
silver, in cattle, in goats, in cows. Bakit very rich? Kasi sabi ng Panginoon, I will recompense lahat ng pinagtrabahuhan nila for 400 years. Ibinigay sa kanila. Rin ang Diyos sa buhay. Now, the deliverer during the time is Moses. The good thing with us now, in the New Testament, listen church, the deliverer came already 2,000 years ago. Amen. And his name is Jesus. Oh glory. Ibig mo ba? Kaya lahat ng nawala ninyo, lahat ng ninakaw, kinulumpat ng diablo, sabi ng Panginoon, I will not let my people go without being paid by the compensation that they have done. So ibig sabihin, lahat ng nagawa natin, ibinabalik na ng diablo. Amen. Hello? Kasi ang diablo wala namang kayamanan yun eh. Tama. Iyo yun. May kapitbahay ba kayong landlord? Yung pera lang sa iyo yun. At gagawin ng Panginoon, pakikilusin niya. At malaman mo na kayo malaya, lahat ng pagpapakaya sinabi, ang pagpapala ng mga masasama ay nangalaan sa mga matutuwid. Amen. Mag-rejoice ka lang. Kahit pa yung kapitbahay mo, madalas ang kainan nila at sa inyo walang ulam. Minsan kanin na lang, minsan lugaw pa. Magalak na kapatid. Hayaan mo ma-appreciate mo ng kahirapan. Yung kahirapan na yan, wala kang magagawa. Pag in-appreciate mo yan, sasabi mo, Lord, in this poverty, itong kahirapan na to, wala po akong magagawa o Diyos. Then the heaven will open. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, now my child, now my son, now my children, you can realize that you can never bless yourselves. I will bless thee. Hallelujah. Ang Panginoon mag-bless sa'yo. Hindi ikaw, hindi yung trabaho mo, hindi yung kalakasan mo, hindi yung family mo. Si Lord. Habang ina-acknowledge natin yung sarili natin kalakasan, lumalayo ang pagpapala. Minsan kasi pag walang-wala na tayo, iinis tayo. Parang pamahay kami ako. Sa gusto man dyan, nakalilila rin ako. Yung kapitbahay mo pala yung barbecue nila. Sa iyo yung uso. Nagkakamoy ka na lang. At ikaw ay anak ng Diyos. Sasabihin sa'yo ng diablo, kita mo na? Kita mo na? Ba't siya hindi nagsisimba? Dami niyang pagpapala. Ikaw, simba ka na simba. Wala ka. At ikaw naman, matitinan sa paniniwala mo. Yung iba, ganito pa paniniwala. Hindi na baling paghirap kami dito. Kayamanan namin ng Panginoon, banunig. Hindi ko totoo yun. Sabi ko sa iyo, pag mahirap ka rito sa lupa, wala kang kapayapaan. Kasi hindi may kapayapaan ka, di ako naniniwala. Pag natambakan ka na sakit karamdaman, kasi hindi may kapayapaan, hindi ako naniniwala. Sasabihin mo mapayapa ako, baluhin man kayo. Why? Heaven must start here. You cannot reach heaven if heaven doesn't start with you. Kung baka sa karera, dito sa lugar mo ito, dito mag-start ang heaven. Paano mo masasabi? Nasa heaven ka. Hello? The thing is, try to stand in your faith. Kung meron kang gitna ng kawalan, ma-realize mo, nasasabihin mo, Lord, salamat po Panginoon, pinakita mo sa akin, hindi ng aking kakayanan, hindi kakayanan ng asawa ko, hindi negosyo, hindi kahit ano pa man, Lord, pinapakita mo lang Panginoon, na ikaw ang source ng lahat ng pagpapala. Salamat Panginoon, pinalaya mo ako, Diyos, hallelujah! At pakisaya ka lang. Masaya ka lang, praise the Lord, hallelujah! Amen? Ang Diyos ang pinatutulong. Amen. Diyos ang Amen.
Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Sasabihin ng tao, ang buhay parang wheel. Nasa ibabaw ka, ngayon, bukas nasa ilalim ka. Sistema na sa libutan yan. In the Word of God, Deuteronomy chapter 28, God will make you the head and never be the tail. I believe in the Word of God that I am the head and I will never be the tail, because God will bless me supernaturally, exceedingly beyond what I imagined or asked, because God is faithful. Sa mga nangapi sa inyo, ang Diyos ang gaganti. Lahat po na nagsalita ng masama sa mga lingkod ng Diyos, umiiksip ang buhay at grabe ang kahirapan. Pag may nagsalita sa inyo, pabayaan nyo lang, nakangiti lang kayo. Amen? Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will recompense. Huwag nyo ipag-pray. Nasasabi nyo, Lord, saksakin mo. Lord, malazon siya. Oh, Lord, yung kanyang sasakyan, tanggalin mo yung gulong, Lord. Dapat ang prayer mo dyan para mabilis yung delivery ng package mo. Alam mo gawin mo? Gusto nyo ba mapabilis ang delivery niyo? The people that persecute you, you bless them. Lord, i-bless mo siya. Pagpalain mo siya, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, galing pa siya sa akin, Lord, itodo mo ang blessing sa kanya, Lord. Pinapakawalan mo sa kanya. Lahat ng pabok, ibigay mo sa kanya. Kasi kung ano yung i-bless mo, i-bless mo kabalik sa iyo. Kaya kapag pinapanalangin mo, na puro negative ang pinapanalangin mo, kaya pala grabe ang buhay mo, kapatid. Mga negosyante sa atin, katabi, hindi po ba, nasisiraan. Diyan ka bumili sa nila? Oo. May daya yung timbangan nila. Talaga? Oo, may daya yun. Pala mas madaya yung timbangan mo. Bumili ka. Ako, local yan, local. Ganyan, nasisiraan tayo. Kung ka bumili ng kwek-kwek kayo, ay, hindi maganda kwek-kwek ito. Yung nasa tapat, mas maganda. Siraan. Mas maganda yung kwek-kwek nito. Pinagpalan yung nagagawa nun eh. Kaya po ba? Saan mas ito? Ayun, ito. Bahala ka. Tahimik ka eh. Amen. Nakikita niyo, kapatid? Kapag may nanginira sa inyo, you bless that person. Pastor, siniraan ako yan. Ano? Batuhin ko, gusto mo? Eh, sabi ng Bible, pag batuhin ka ng bato, batuhin mo rin ng huwag mo siya sa aking kapot. Amen po ba? Amen. Bakit pangalaman ng Diyos ng buhay? Now, listen, church. Even though Abraham has the unfaithfulness, God is always faithful. Amen po ba? Faithful pa rin ang Panginoon. Minsan, nawawala yung faithfulness natin. Amen. Yung mga ministry na hawak natin, glory, ito na tayo. Amen po ba? Yung mga ministry na hawak natin, hindi natin ginagawa ng maganda. Practice tayo, pero pagkantahan na, wala tayo. Amen po ba? O, natahimik yata kayo. Amen po ba? Amen. Makangako tayo, o sa anniversary, ganito gagawin ko. Ganito gagawin ko sa anniversary. Nakangako tayo. For the glory of the gagawin ko. Pag malapit yung anniversary, bigla kang atras. Nagawain ng mga women's ministry. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Pero wala ka. Even though the unfaithfulness that we have, pero hindi yung tinitignan ng Panginoon. Isa po po, pag pinagpala na po kayo ng Panginoon, hindi na po siya nagbabawi. Amen. Hindi po marunong magbawi ang Diyos. Tingnan ninyo sino yung kapatid ni Jacob? Si Esau. Amen po ba? Ano ginawa ni Jacob? Nilinlang yung kanyang amang si Isaac. Nagpanggap siya si Esau. Hello? Ngayon, i-bless siya ngayon
magulang po ninyo. Sinundan yung mga magulang na. At mga magulang natin, hindi marunong mambawi. Hello? Pero tayo, hindi rin mambawi sa magulang. Binigyan ko si mama ng ano, Mama, ito alahas mo. Pinagsabihin ako ni mama, Mama, yung alahas! Balik mo. Yung anak, hello? Pero ang magulang, pag naibigay na, ang magulang, pag naibigay na, children are very ungrateful. And we are all children of the living God. And sometimes we are very ungrateful. Pag wala tayong ulam, panay ang tawagan, Lord, pagpalain mo lang kami, Panginoon. Lord, lahat, Panginoon, na aming tatangkiligin, O Diyos, Ikaw ang aming itataas. Pinagpala ng Panginoon, puno-puno ng pagkain. Pagkailan na, sige! Itono mo, itaktak mo, pag-usap na. Thank you, Lord. Nasaan yung faithfulness mo, Lord? Hello? Nakakalungkot. Ito, hindi po ako nagpapatama. Totoo na sinasabi ko. Marami pong Kristiyano, pagdidig, lalapit sa Diyos, pag pinagpala ng Diyos, nawawala at hindi kakilala ang Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yata yun. Karoon na ba kayo ng kapitbahay na kaibigan mo? Nung wala siyang pera, kaibigan mo? Amen. Karoon na kayo kaibigan mo? Nung wala siyang pera, kaibigan mo siya? Nung nagkapera siya, hindi ka kakilala? May party, hindi ka tawagin? Hallelujah! Ang paparinig mo sa'yo, paparinig ka ba? Hindi ka kainig ba dyan? Hello? Sometimes, gano'n ang ugali natin. O, natahimik yata kayo. Brothers and sisters, get out from the people who are bad influence. Amen. To the people na iba ang paniniwala nila, lumayo kayo sa mga tao niyo. Sometimes they compromise. Ito po totoo ito. Kaya nga po daming mga pastor, balik-aral eh. Ang mga pastor po dito sa Pilipinas, ang daming mahihirap na pastor dito. Dami. Kaya pinapasok nila networking. Nag-networking. At pag nag-networking, nakakuha ng konting pagpapala, iiwanan ng ministry. At ang dahilan nila, pwede ka naman maglingkod habang nagtatrabaho ka. Okay, no problem. Pwede kang magtrabaho sa iba as long as yung obligasyon mo sa Panginoon, huwag mong kalilimutan at huwag mong aalisin. Pagkus nagtagal mo yung obligasyon mo kay Lord. Ang nangyayari, kaya po ngayon ang daming church na nangailangan ng maraming pastor kasi maraming pong pastor nag-networking. Why? Nagpastor sila, hindi nila nakita yung katapatan ng Diyos na nabuhay. It's a big baloney. God is faithful. Amen. Pag sinabi niyang hindi mo papabayaan, hindi ka niya papabayaan. Pag sinabi niyang hahabulin ka ng pagpapala, hahabulin ka ng pagpapala. Kung wala kang makitang pagpapala, steady ka lang dyan. Hallelujah! You thank God. At sabi mo, Lord, I receive, even though I don't see, as if they were and they are, and I receive it, and I thank you, Lord. At doon ka pagpapalain ni Lord. Amen. Pagpapalain ka ni Lord sa gitna ng kabalan. Minsan natitinag tayo. Eh, di ba? Look at Abraham. Natinag siya. Hindi siya nagtiwala. So, bumalik siya sa Egypt. Nanggaling na siya ng Egypt, bumalik sa Egypt. Pagdating sa Egypt, nagsinungaling. Kapatid ko yung asawa ko. But God was still blessing. Ewan po ba?
mga kaibigan tayo kung isang pupuntahan natin bad influence. Gusto mo pagpalain ka ni Lord? Oo. Gusto mo pagpalain ka ni Lord? Mga kaibigan natin, sabi natin, kasi church, ayoko. Alam mo, gusto mo pagpalain ka ni Lord? Ang pagpapala, kailangan itrabaho mo yan. Yun yung tao, di ba? Gusto niya madaling pagpapala. Yung mga kaibigan natin iba, tuturuan ka niya magsugal. Tayo, no? Saan na naman yun? Pare, oh. Medyo ko lang, tawagis. Hindi ko dinicide ng Diyos na ikipagpalain niya sa pamagitan ng tongits. Ang sugal ay nilikha ng kaaway para pagnakawan nga ng pagpapala. The devil cometh not but to kill, to steal, and to destroy. Wala pa pong sugalan na nakagawa ng mabuti sa isang pamilya. Maraming nag-iiwalay ng pamilya dahil sa sugal. Maraming nagkakaroon ng pamilya dahil sa alcohol. Maraming nagkakaroon ng pamilya dahil sa droga. Hallelujah! Alam po ba ninyo na ito'y gawain ng diablo para pigilin ang malaking pagpapalang nakaraan sa inyo at sa akin? You don't need to gamble to be blessed. You need to praise to be blessed. Praise the Lord. Kaya pag may kaibigan kayo tinuturuan kayo magsugal, hindi po tunay na kaibigan yun. Alakay sa akin. Yun ang number one enemy mo. Kasi gusto ka niya papahamak. Kaibigan at church. Pastor, di naman lahat. May kaibigan ako sa kalero, pero mga balik, kayo lang yun. May kasabihan tayo sa Katagalugan. Pag galit kasi sa tao, turuan mo magsugal, nakaganti ka na. Hello? There are two parts of the covenant. Your part and God's part. God's part is ginawa na niya. Sabi mo nga, ginawa na niya. Ginawa. Tumingin dito. Nagawa na ni Lord. Amen. Ulitin ko, nagawa na ni Lord. Nagawa na ni Lord. That time doesn't belong to you. Time doesn't belong to Him. Time belongs to Him. Time doesn't belong to you. Kapag nagbigay ng pagpapala si Lord, perfect. Kasi He makes all things beautiful in His. Time. Eh, basta ang tagal ko ng Kristyano, di ba ako pinagpapala ni Lord eh? Bakit kaya? Balikan natin yung background natin. Listen, church. Matthew 6:33. Seek ye first. Sabi mo nga first. The kingdom of God. Amen? Kingdom of God is, listen, it's not drinking. It's not eating. But joy in the Holy Ghost. Paano ka pagpapalain ni Lord? Yun ang unahin mo. Dapat yung joy mo, hindi mamatay-matay. Kahit wala kayong ulam, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Masaya ka pa rin. Kalimantaran ng naniningil, hallelujah! Praise the Lord! Yung joy mo, hindi na mawawala. Nakakatulog ka sa ganun sa sabi mo, Lord, into your hands, I commit my spirit, hallelujah! At nakakatulog ka ng mahimbing. Sasabihin ng Panginoon, now I know. Bibigyan ko an example si Abraham. Abraham, sabi ko nun, I require you to bring me your first fruit, Isaac. Hello? Amen. Eh ngayon nga, sabihin, magbigay ka ng tithe sa offerings mo, ayaw pa. So kung bibigyan ng tithe sa offerings ko, ginagawa lang negosyo yan eh. Ganun ang mga tao eh. Hello? Sabi ng Panginoon kay Abraham,
yung ni Isaac. Nagdalawang isip ba si Abraham? Nagdalawang isip si Abraham? Siya ba pinakamahalaga sa buhay mo ngayon? Anak, kapag nagsasabi sa yung ganito mo sa akin, anak, magaling mo. Siguro sasabihin mo, over my dead body, yaw. Sap, yaw. Sabihin mo sa kanya, di ba? Ang ginawa ni Abraham magang-maga, gumising. Excited. Oh, linggo kanina, excited pa kayo? Bigising pa kayo pag Sunday, excited na, oh, it's time to praise the Lord. O pag gising mo na linggo, Diyos na naman. Makikinig ka ng preaching ni Pastor. Tanghali na, gutom na ako. Alas 3, evangelism na naman, nakakasama na. Alas 6 ng hapon. Magpasalamat kayo kapatid, maghapon kayo ng pag-Sunday. Amen! Bakit? A day in the Lord is 1,000. Amen! Amen po ba? Nag-i-invest kayo, hindi nyo alam. Hindi nyo alam nag-i-invest kayo. There will come a time that what you invest will be withdrawn, and if you don't know how to withdraw, God will deliver it to your door. At ito, excited sa Abraham magaga, gumising. Kinausap yung mga tauhan. Sakay sila. Sabi ni Isaac, Father, dala natin yung pagkatong. Dala natin yung palingkin ng pagkatong. Nasaan yung ihahandog natin? Ang sagot ni Abraham is, God will provide. Pag nailingi ang anak mo, sasabihin mo kung wala ka, God will provide. Don't you worry, my child. Don't you worry, my son. God will provide. Ibig sabihin, sa Panginoon ka nakasabi. Ibig mo ka. Ito lang, ihatog niya. Tinalihan na niya. At nung ibababa na niya yung punyan, ano ang sagot ng Panginoon? Abraham! Now I know that you love me. Brothers and sisters, kailangan malaman ng Diyos na mahal mo siya. That you are not withholding anything. Nasasabi ng Panginoon, now I know I will release the blessing. Not only to release the blessing, I will also recompense the years that the locusts have eaten, and I will restore him, saith the Lord of hosts. Tingnan po ninyo, ito yung conclusion natin sa Galatians. Christ, amen po ba? He blessed us. Go to Galatians chapter 3. Ito po yung conclusion natin. Galatians 3. Kaya wag po kayo mag-give up. Amen po ba? Know ye therefore that which are of faith, the same are the children of Abraham. Kaya sa bagay ito, naniniwala ka ba yung pinangako ng Diyos kay Abraham mapupunta sa iyo? Amen. Sabi mo nga, naniniwala ako yung pagpapalo ni Abraham, ganun din sa akin. Kasi may sabi yun sa luha ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Verse 8. And the scripture foreseeing that God would justify, sabi mo nga, justify. He then through faith preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nation be blessed. Ang ibig sabihin dito, sa Galatians chapter 3, verses 7 to 9, He blessed me the same as He blessed Abraham. Amen po ba? Tayo po ay totoo at tagapagmana. Galatians 3, 26 to 29. Hallelujah. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Verse 26, ito ninyo. Ye are all children of God by faith in Christ Jesus. Lahat ba anak ng Diyos?
Hindi. Tingnan niyo yung 26. Lahat ba anak ng Diyos? Hindi. Nagiging anak lamang ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Amen. Tingnan niyo yung 26, oh. Galatians 3:26. Hello? For ye are all children of God by faith in Christ Jesus. Without Christ, we're nothing. Verse 27. For as many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. 28. There is neither Jew, wala na Hudyo, nor Greek, nor neither bond, nor free. There is neither male, nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Hindi na mahalaga kung lalaki ka, babae ka, maitim, maputi, matangkad, maliit, chubby, kaya, hindi na mahalaga. Hindi na mahalaga yun. Amen po ba? Ang mahalaga na kay Kristo tayo. And if you be in Christ, verse 29, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. Maliwanag mo sa araw ito, gusto ka pagpalain ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, gusto akong palayain ng Diyos. Sa totoo lang, malaya ka na. Sa umagang ito, mag-pray tayo. God will bless you supernaturally. Sino nag-apply ng trabaho ito? You claim. You claim. Anong desire ng puso mo? Abroad? Go! Amen po ba? Anong desire ng puso mo? You claim. Amen po ba? Amen? Use God as a tool. Nothing is impossible with God. Isa lang ang gagawin natin. First things first. Seek ye first the kingdom of God. Lingkod lang ng lingkod. Pray lang ng pray. Evangelize lang ng evangelize. Heal the sick. Preach the gospel. Amen po ba? Lay your hands on the sick. Amen po ba? Cast out demons. Cleanse the lepers. Evangelize lang ng evangelize. Kahit tumutuloy ka sa tulay na puro kahoy, na yung ilalim ay tubig na beautiful swimming pool. Amen. Sige lang. For the glory of God, sige lang na sige. Amen po ba? Kahit ano pa, marinig mo sa sabihin ng tao, sige lang na sige. Why? You are doing it for the glory of God. If people will stop you, ibig sabihin, hindi totoo yung paniniwala mo sa Diyos. Kaya huwag kayong ma-anticipate na may stop kayo ng tao. Amen po ba? Sige lang na sige sa Panginoon. So, warang ito, isang gagawin ng bawat believer. Ang tingin nyo ngayon, na kayo'y pinalaya na ng ating Panginoon. At ngayon, iwakit ninyo ang kahirapan, sakit, karamdaman, sabi mo, lumayas ka, wala kang puwang sa aking buhay, kahirapan, nakakasawa ka na, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka.